Magandang umaga po ano. Ang aga po natin ngayon dito sa bukid. Ayan, so ang oras po ngayon ay eksaktong alas 5. Opo. Ayan po. Today. Ayan po, alas 5 po. So ngayon, ayan. Pakinggan nyo po yung eroplano. At saka po yung batingting ng simbahan. Eksaktong alas 5 po ano. Naririnig nyo po. Eroplano at saka po yung simbahan, batingting. Ayan po. At ngayon po ay Sabado. So bakit po sobrang agap ko dito ano? Para i-share po sa inyo ano ba yung kaganapan po dito sa bukid sa mga ganitong oras. Kasi pag ganitong oras po ay mare-record po yung lahat. Huli ng ibon, huli ng palaka, yung mga bulate. Yung po mga hindi natin naririnig during busy days ay ito po yung time na maririnig po natin. Opo. So ngayon po, sobrang aga pong gumising ni tatay. Ano po, at saka po si nanay. Gawa ng ganun po talaga sila. Lagi na po yun. Sobrang aga po talaga nilang gumising. Opo. At ngayon po ay Sabado, si tatay po ay pumunta sa palengke. Ayun, yun na po yung routine niya, ano po, weekly routine. Tapos pag Sabado, pupunta si tatay sa palengke maaga. Nakatulog po ako kagabi, alas 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 hours po. 8 hours ako nakatulog. Napakalaking blessings po nun, no po. Kumbaga, ayan po, namnamin po natin yung mga maririnig po natin dito, yung paligid. Opo. At ako po ay magtsatsaalaang mga kalayas. Ayun. Para sa akin kasi po mga kalayas pala ang biyaya po yung magising lang po tayo ng sa umaga ay malaking biyaya na po yun. Oho. Ako mga kalayas, ini-immune ko rin po yung sarili ko. Kasi noon, dumating kasi sa time na sa sobrang busy po talaga sa trabaho halos. Alam mo yon, yung mahamugan ka lang ng konti, lalagnatin na kaagad. Pero nitong mga last year until now, medyo immune na po. Kumbaga kahit mahamugan ako, kasi nga po, yung hamog, mayroon lang akong nabasang isang articles, no, na ang hamog pala, nakita ko lang po yun sa may nakita ko sa Facebook, na yan ay nakakatulong din po sa immune system. Opo. At saka lalo na po yung pagtulog po ng maagap. Sa trabaho ko kasi ay puyatan din po. So bihirang-bihira po na ako'y makakatulog ng napaka-bless nga po ngayon kasi bihirang-bihira po na ako'y makatulog ng straight na 8 hours. Pero naranasan ko yung tulog ho na 11 hours talaga, yung straight talaga kasi sobrang pagod nun. Almost 3 days po akong puyat. Tapos pagising ko parang yung na-feel ko na ang gaan ng pakiramdam, parang talaga wala, hindi ka na-stress ganun. Kumbaga ay sharing lang po mga kalayas. At yun, magtututbrush lang po muna ako. At dumiretso na po kaagad ako dito eh. Ayun, pakinggan nyo po muna mga kalayas yung mga huni po ng lahat na naririnig po natin ngayon dito. Opo. At ito po ay sharing. Ayan po, isa na namang eroplano. Yan po ay palatandaan namin natin pag nung nasa bukid po kami dun sa area number 3. Yan po ang isa sa palatandaan po, pinakang orasan po nila nanay. Sasabihin ni tatay, alas 5 na mayroon ng eroplano na dumaan. Yun po ang palatandaan. Oho. Ay di mag-toothbrush lang po muna ako pakinggan nyo lang po yung siguro po yung mga nasa bukid, it's sounds normal, pero para po dun sa iba na
yung gusto po nilang ma-experience yung ambience na ganito, yan. So yun, ito na po. Siguro para sa inyo po yung video na to, ano po, magtututbrush lang po ako. Sige lang po, pakinggan nyo po yung nangyayari po. Okay. Ayan po, so nung sa bukid po, maaga po lagi si nanay. Sobrang aga po lagi nun. Alas 5 po yun, automatic na yun. Nakapagsaing na po yun. 5 AM onwards, naalala ko, yun po ay magluluto na ng ulam, o kaya naman minsan, gabi pa lang ay luto na po yung ulam para iiniti na lang pag madaling araw. Opo. Sarap. Okay din po yung ganito kasi okay din po na pag pumunta ako dito, na re-refresh po ba. Naalala ko yung mga dating buhay po namin na kami po ay sa bukid nakatira po. At hindi lang po masyadong makita sa camera pero yung mga bituin po ay nagpapakita na, kaya mamaya po paniguradong mainit. Yun. Ayun po pala, habang si nanay po ay nagluluto ng ulam po namin pag madaling araw. Kasi gising na rin po ako pag nagising po si nanay. Nagigising na po ako niyan kasi yung kabahayan po namin ay malapit lang po yung kusina. Pati si na kuya, yung isa ko kapatid naman, gising na rin po si kuya ka best friend. Oo, yan. Parang natatamay na rin po kami pag nagising po yung magulang po namin, gising na rin po sila. Yun po, habang si nanay ay nagluluto ho ng ulam at saka yung pang almusal po namin, si tatay naman po ay nagpapastol na po yun ng kalabaw at saka ng kabayo. Oo, kasi ang hanap buhay po dati ni tatay, yung kabayo ho ay ginagamit po pampahila ng kahoy at saka ng kargahan ho ng palay, mga ganun. At na kwento nga ho sa akin ng ina niya na nung si nanay daw ay nanganak, si tatay pa po ang naglalaban nun pag madaling araw. Opo. Tapos ayun ay gabing-gabi na ho makakarating kasi nga naghahanap buhay. Tapos ayun ay tutulog. Madaling araw naman po maglalaba daw po yun para pag umaga na, trabaho na po ulit. Ganun ho, parang ginagawang araw po yung gabi. Gawa ng kailangan po talagang kumayod Ito po, tsaa. Ari po ay natural na tsaa. Ayan, ari po ay sambong. Bili ko po sa General Nakar. Yun, kumukulo na kaagad Si tatay po ay lakad rin, papunta sa palengke pala ho. Parang diretso exercise na rin po niya.
Tsaa po. Atin lang po muna medyo pabababay ng konti. Swerte talaga na makatulog tayo ng 8 oras. Ano po? Kagaya ko ngayon, ang sarap ng pakiramdam ko. Parang sobrang gaan po ba. Nakabawi-bawi naman, no. Mahirap kasi pag may utang tayo natulog eh. Dahil po ang alam ko eh, yung tamang tulog po natin 8 hours. Pero sa panahon ngayon napakahirap po talaga na matulog ng ganun. Lalo na kung may mga iniisip po tayo, tas stress ganun. Medyo malabo po yung camera natin pag ganitong, ayan po, pwede naman iuuli ko po. Ayan, ganyan po. Ano ba, hindi masyadong kita po eh, kaya ganito lang. Para ma-orient nyo po na maayos, para ma-orient nyo po ng tama, ako po ay nakaupo dito sa kawayan. Dito pong tulay na ginawa natin. At nakaharap po ako ay dun sa kubo. Madilim po kasi ay, kaya sinasabi ko po sa inyo. Ang laking kaibahan po kasi nung ano ba yung ganap dito sa bukid pag gabi, upo, pag yung madilim pa. Ayan o, pangatlong eroplano na po simula ng dating po. Awan ko ba, yun ho kasi yung nakasanayan namin dati eh. Siguro ay may relo sila nanay, pero yun yung relong walang ilaw po ba, eh ngayon kasi napakadali na po, cellphone lang titingnan mo. At sa dilim, umaasa pa rin. Bukas ay may liwanag. At sa aking paglisan ay unti-unti natutupad. Ang umaga, di matanaw ang pag-asa hanggang kailan magtitiis. Kung si Brent po ay gising na, sasama ho yun. Papunta po dito, ay kasi hindi rin naman po pwede. Gawa ng baka mahamugan, ay sipunin naman. Ako po kahit papano ay immune po eh. Masirinuhan o ano. Dati nga ho ay nagyayapak pa ako. Tapos yung kung mapapansin niyo po, mayroong yung para mga sapot yung nasa ano po, nasa parang siguro po yung mga laki talaga sa bukid, kung alam niyo po yun. Ang ginagawa ko po doon, yun daw ay ano eh, syempre parang kasabihan na gamot daw yun. Inihahaplas ko sa mga ganito. Kaya nung bata ho kami ay birang-bihira ho talaga kami na lagnatin ba. Kumbaga pag nasa bukid, birang-bihira po kami magkasakit. At saka nakasanayan ho namin na kapag magkakaroon ng parang lalagnatin o kaya nilalagnat na, Royal lang ho ang pinapainom sa amin. Tinatanong kami, anak, gusto mo ba ng Royal? Ano bang Royal at saka Hansel eh, Skyflex yan. Ako'y taka naman ng mga kalayas at talagang nagaling nga. Parang minsan psychological lang din yung karamdaman mo. Gumagaling nga naman.
maganda ang panahon. Tapos ano po pala, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa aking YouTube channel po. Malaking bagay po sa akin yung kayo po ay nanonood. Yan. Yung mga hindi ko po nare-replyan ay iniisa-isa ko po yun na replyan sa abot ng aking makakaya. Gawa ng kagaya ho nung nakaraan sa loob ng 24 hours. Nag-upload po ako ng 7 uploads. Ayun, sinusulit ko na po kasi gawa ng kapag nasa malayo na naman ako, tinawagan na naman po ako ng boss o kaya may trabaho. Sila kuya po yung mapapatoka dito. Kaya may naguluhan po sa akin, bakit daw ang gulo nung vlog ko. Iba-ibang tao yung pumapasok. So yun po yun. Pag nasa trabaho po ako sa malayo o na-assign ako sa malayo, naitoka ako sa malayo, ay di syempre hindi ho ako makakapunta dito ng mabilisan. Unlike ngayon na pag ako'y tinawagan tapos sa computer ganun, after ng trabaho, after ng reports, dito naman po ako sa bukid. Ayan Alam niyo ba yung Hanopol? Gamot po sa UTI yun Yung baging po siya na pinuputol tapos nilalagyan po ng galon sa ilalim. Tutulo po yun after 3 nights. Yung isang 1.5 na galon puno na po yun. Yun po ang ginamot dati ni tatay, gawa na nagkaroon po siya ng UTI. Nagkakulisap. Ay, sarap. Medyo basa na yung ano ko, gawa ng hamog. Tapos dati tanda ko sobrang lamig pag maliligo kami sa ilog gawa ng pagpapasok. Siyempre ang dapat mga alas 7 nasa school na kami nun dati. Sobrang lamig naman maliligo kami dun sa ilog. Ang ginagawa ng mga kapatid ko sina Kuya Ison tsaka yung sinundan ni Kuya PJ, syempre ako yung pinakabata nung time na yun. So yung bunso ko namang kapatid hindi pa ho napasok. Si Kuya PJ, si Kuya Ison po, si ka-best friend. Ako po yung sumunod sa kanya, tas may bunso. Di mga madaling araw ay may dala na kami niya na galon na nandun po yung mga sabon po namin. Pagdating po dun sa ilog na pinaliliguan po namin, ang ginagawa ng dalawa kong kapatid, una po yung panganay siya pioneer palagi sa biglang sasabuyan po yung si Kuya Ison, si ka-best friend. Tapos sasabuyan naman ako ni ka-best friend. Siyempre ako yung pinakabata. Siyempre pag nabasa na, medyo nawawala na yung lamig, diretso ligo na yun. Ayun po, so bali for today's video po, ang sharing ko po ay ito. Ano ba yung kaganapan during peaceful night? Mga ganitong oras na walang masyadong dumadaan ng mga sasakyan, basta ang maririnig lang po natin ay mga huni ng ibon, basta lahat yung pong lagaslas ng tubig, o yun ngang nasa malayong lugar, kagaya po ng simbahan, dinig na dinig po dito yung batingting. Adi yung po, sineshare ko po sa inyo yung mga ganun para alam nyo rin po yung kaganapan. Hindi lang po puro sa araw, sa umaga. Ayan. Adi, ayun, ito po. Siguro sa mga ibang vlogs po natin ay
12 midnight kapag okay na po yung kubo. Ayan, mag-share po ako sa inyo ng mga ganun po, ano ba yung mga kaganapan. So, adi yun po, maraming salamat po sa inyong pagsama. Saan man po kayo naroon, ingat po kayo palagi. Yan, God bless us all. Peace out. Bye.